syempre basahin muna natin ang ilan sa mga komento ng ating mga ka-4Ps. Ito, isang comment mula kay Eden Vidalio. Sabi niya, salamat po sa grant dahil malaki ang naitutulong nito sa aking pamilya at sa pag-aaral ng aking anak. Nakakatuwa naman po, Ma'am Eden, sa inyong comment. Alam nyo, masaya din po kami sa DSWD dahil ang programa naming 4Ps ay nakakatulong sa inyong pamilya. At syempre, isa po yan talaga sa objective ng 4Ps na may iangat ang kalidad ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sunod na comment mula naman kay Jocelyn Pahe. Sabi niya, thank you DSWD Region 4A sa tulong nyo para sa pag-aaral ng mga anak ko. Ito nakakatuwa, Miss Grace. Isa talaga to sa goal ng 4Ps, hindi po ba? At kamakailan nga, meron tayong proud na proud kami sa inyo at masaya kami na naging malaking tulong ang 4Ps para sa inyong success sa buhay. Okay, next question or next comment mula naman kay Annabel Pastoril. Sabi niya, watching from Manolo Fortich, Bukidnon. Uy, probinsya ko yan, Miss Grace. Maraming salamat. Malaking tulong po ito para sa tulad kong hirap sa buhay. Nako, maraming salamat din, Annabel, sa pagsubaybay sa ating programa at makakaasa po kayo na ang DSWD at ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ay patuloy na aalalay sa inyo. Ito naman, narito ang ilang katanungan mula sa ating comment section na maaaring sagutin ni Miss Grace. Ito, unang tanong, Miss Grace, mula kay Janice Aquino. Sabi niya, paano po maging member kung wala naman pong nag-iikot dito para mag-survey? Ano pong masasabi niyo sa kanyang sitwasyon, Miss Grace? Eh, ganito yan, tapos na po kasi yung survey natin through listahanan. Ang listahanan po, sinasagawa lang yan every after 3 years. And then last year po, naipasa ang Republic Act 11315 kung saan minamandato na po na gamitin ang community-based monitoring system para sa isang standardized targeting system. Ibig pong sabihin, ang Philippine Statistics Authority na po ang magsasagawa ng pagtatala at dito na po manggagaling yung ating mga tinatawag na magiging potential na mga beneficiaries. Kung kaya naman po, antayin lang po ng ating mga mahihirap na kababayan yung isasagawang enumeration ng Philippine Statistics Authority. Ito naman, Miss Grace, mula kay Jennifer Nicolas. Sabi niya, bakit po hindi lahat ay nakapag-payout noong September 5, 2024? Set 12A here at Region 3. Regular naman po ako at sinusunod ko naman ang mga obligasyon ko bilang beneficiary ng 4P. So ano po ba ang kailangan gawin ni Miss Jennifer? Miss Grace? Sa tingin ko, yung case ni Jennifer, ito yung mga inuna nating i-register bagamat hindi pa natin na-activate. Pwede nilang ma-check doon sa kung kilala nila yung city or municipal link doon sa kanilang area. Pwedeng malaman kung sila ay aktibo na nga po at nasa talaan na natin. And then at saka po natin sila isasama. Kung hindi naman po ay baka doon po sila sa second batch na i-activate po natin. Antayin lamang po ang abiso ng ating mga city municipal links. Ayan, Miss Grace, maraming salamat sa pagsagot sa ilan sa mga katanungan ng ating mga ka-4Ps. At syempre po, umpisa pa lang yan dahil mayroon pa tayong 4Ps Paso Break talaga kung saan mabilis at punto por punto nyo pong sasagutin ang kanilang mga tanong in just 1 minute and 30 seconds. So, kumbaga, isang tanong, isang sagot. Ayan, Miss Grace, alam mo, sigurado ako na marami sa ating mga manonood ang nag-aabang na sa sagot sa kanilang mga katanungan. Hindi ba? Kanina pa yan sila nakatutok. Kaya wag na nating patagalin pa, Miss Grace. Simulan na natin ang 4Ps Fast Break. Ready? Ready na. Alright, Miss Grace, your timer starts now. Unang tanong mula kay Jerly Topia. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakakapag-payout ang mga na-match o unmatch na 4Ps kahit active naman? Para yan sa mga na-withhold ang grants, kung sila po ay nakitang hindi na mahirap, sila po ay i-exit na. Samantala, kung nakita naman po na sila ay mahirap pa rin, i-activate at babayaran yung kanilang cash grant. Sunod na tanong galing kay Michelle, Hazel at Evelyn.
kailan po kaya magiging active ang mga Code 21? Antayin po ang abiso mula sa Pambansang Pamunuan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program pero ibibigay po ang kanilang unang payment bago matapos ang taon. Sunod na tanong galing kay Mary Joy Luna, paano yung may ipi-payout pa pero di nakuha dahil natag as exit nitong buwan? Kung natag na sa exit sila nitong buwan at natag sila na non-4 nung nakaraang taon, ibig sabihin ay wala na talaga silang matatanggap na grant dahil di na-validate lang nito yung nakaraang assessment natin. Tanong galing kay Aryam, meron pa po bang makukuha ang kahit naka-exit na? Kapag po naka-exit na wala na po silang makukuha sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, subalit may mga maaari silang programang makuha sa kanilang lokal na pamahalaan at ibang partners ng ahensya. Tanong galing kay Shirley Sartilio, tuwing kailan po nagpupunta ang DSWD sa mga pamayanan para mag-survey? Ang listahanan po ay sinasagawa natin kada 3 taon. Tanong galing kay Rogen Amos, kailan po ba makakasali sa 4-piece waiting list? Natin ay hindi po ito nakabase sa conditionality. So, ibig sabihin, once na-register, babayaran. And then yun pong enumeration, gaya po ng nasabi ko kanina, hindi na po DSWD ang magsasagawa ng survey na tinatawag po natin kung hindi ang Philippine Statistics Authority na po. So kapag may nagpunta sa inyong mga sambahayan, kumatok at magtanong, mag-census sa inyo, kayo po ay sumagot ng tama para po kayo ay mapabilang. Ngayon po, kasama po kayo sa listahanan, hindi naman po ibig sabihin na kapag kayo ay kasama sa listahan, kayo ay eligible na maging beneficiary ng PADTAP. Meron pa po tayong ibang criteria na tinitignan dyan. Maliban po dyan, may ibang programa naman din po ang DSWD at ibang pamahalaan pa po natin para magbigay ng serbisyo para sa mga may hirap nating kababayan. Ayan po muli, maraming salamat Miss Grace at sa ating mga ka-4-piece, sana ay naging malinaw ang mga sagot na nagmula sa amin para sa inyong mga katanungan. At syempre po, para sa mga katanungan naman na hindi napasama sa ating fast break ngayong araw, huwag po kayong mag-alala dahil ito po ay sasagutin namin next week para sa isa na namang episode ng 4-piece fast break. At bago po tayo matapos, meron po ba kayong panghuling mensahe na nais ibahagi sa ating mga ka-4-piece, Miss Grace? Salamat, Venus. Maraming salamat muli sa ating mga tagapanood and sa ating mga beneficiary ng 4-piece. I-remind lang po natin ulit sila na kung may katanungan po kayo, maaari kayong lumapit sa inyong City Municipal Link at para mas mabigyan kayo ng linaw doon sa inyong mga tanong, maaari din kayong mag-message sa amin sa Facebook. Salamat po. Ang official communication channels ng DSWD at ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayan, at inyo pong natungayan ang aming makabuluhang programa ngayong araw na ito. At para sa ating mga kababayan na benepisyaryo ng 4-piece, nawa po ay nasagot namin ng tama ang mga gusto nyong malaman patungkol sa programa. Patuloy nyo pong antabayanan ang mga susunod nating episode.